Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Diba, I mentioned before that I was going to share stories from other continents or countries about their mythical creatures. Ang usual nating mga naririnig kasi ay from Japan, Indonesia, kasi yun yung mga nakakatakot eh. For some reason, ang creative ng mga taga-Asia, nakakatakot ang mga mythical creatures nila. Ang ikukwento ko sa inyo ay hindi galing dito. Kwento ko sa inyo ay specifically from South Africa. Ano ba ang isang Tokoloshe? Ang Tokoloshe ay isang sikat na nilalang mula sa mitolohiya ng mga Zulu at iba pang mga katutubong komunidad sa Southern Africa. Isa itong malademonyong nilalang na madalas na iniuugnay sa masamang kapalaran, takot o pamahiin. Sinasabi na ang Tokoloshe ay isang maliit, baluktot at pandak na nilalang na tila isang duwende o halimaw. So siguro mukha siyang nuno kung ikukumpara sa atin, no? Nuno or siguro parang duwende, ganun. Maaari itong maging invisible sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig o pamamagitan ng pangkukulam. Ito ay kadalasan ginagamit ng mga mangkukulam o masasamang espiritu upang manghawa ng sakit, magdala ng kamalasan o takutin ng mga tao sa gabi. Karaniwan itong pumapasok sa mga bahay sa gabi, umaakyat sa kama ng mga biktima, at sinasabing kayang sakalin o patayin sila habang natutulog. Dahil dito, maraming tao sa mga komunidad na ito ay natutulog sa mga kama nila na nakataas ang paa. O minsan naglalagay sila ng mga brick o bato sa ilalim ng mga paa ng kanilang mga kama upang maiwasan ang Tokoloshe na makaakyat. Para maprotektahan laban sa mga Tokoloshe, humihingi ang mga tao ng tulong mula sa mga traditional healers or sanggoma. So sila ang mga albularyo nila sa Southern Africa. Ang mga sanggoma ay gumagawa ng mga ritual o nagbibigay ng protection gamit ang mga espesyal na halamang gamot at charms. Ayon sa isang bersyon ng alamat, ang Tokoloshe ay nilikha mula sa mga labi ng mga tao at hayop na itinapon ng mga mangkukulam. Sinasabing ang mga mangkukulam ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang buhayin ang nilalang na ito, na naging simbolo ng kanilang kasamaan at pagnanasa sa kapangyarihan. Sa kultura ng mga Zulu, ang Tokoloshe ay hindi lamang isang halimaw kundi simbolo rin ng mga takot sa mga masasamang espiritu. May mga kwento na nagsasabi na ang Tokoloshe ay madalas na nakatuon sa mga kababaihan, lalo na sa mga nananatiling nag-iisa sa gabi. Sa ilang mga kwento o paniniwala, may mga aspeto ng sexualidad na nauugnay sa Tokoloshe. Madalas na inilarawan ito bilang isang nilalang na may kakayahang manakit o mangakit ng mga tao. May mga kwentong nagsasaad na ang Tokoloshe ay maaaring lumapit sa mga kababaihan sa gabi habang natutulog. Itinuturing ito isang nilalang na kayang manggahasa o manghimasok sa mga kababaihan. Kaya't nagiging simbolo ito ng mga banta sa kaligtasan ng mga babae. Our story is from the website authorsden.com and it is by Shanti Niven, and it is entitled The Tokoloshe. Ang aming yaya ay nagkukwento sa amin tungkol sa Tokoloshe na sa tingin ko ay bahagi ng tradisyon ng Xhosa. Maraming mga Black South Africans ang natatakot sa Tokoloshe at itinataas nila ang kanilang mga higaan upang maiwasang atakihin habang sila ay natutulog. Ang Tokoloshe ay tila isang uri ng nakakatakot na duwende na maaaring hindi nakikita ng lahat maliban sa mga bata. Ang mga mangkukulam may kakayahang kontrolin o gamitin ang kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Ngayon, parang mas naniniwala na ako na totoo nga ang mga Tokoloshe. Merong isang albularyo o sanggoma na nagtatrabaho doon sa isang property katabi ng amin. And usually, ako tsaka si Rupert, we would spy on her a lot. Very fascinated talaga kami doon sa mga weird na rituals na ginagawa niya. Yung mga pag-chant niya, yung pagtapon niya ng mga buto, at yung usually na pinagmimix niya ng mga herbal medicine. Minsan nga napapaisip kami, feeling namin merong mga human remains na nandun. Ngayon, medyo naniniwala yata ako na totoo nga, posible. May nakita kaming isang bagay na hindi ko iniisip na alinman sa amin ay makakalimutan ito. Hindi ko masabi sa iba ang tungkol dito dahil alam ko kung gaano ka-imposible ito. Ngayon, yung albularyo na ito ay gumagawa ng apoy. At sa apoy na ito ay nagtatapon siya ng ilang uri ng pulbos. Bigla,
naging kulay green yung apoy. Usually naman kasi may mga chemical substances na pwedeng magpag-green sa isang apoy. But still, nung bata pa ako, ang iniisip namin, ay magic ito. Yung pangyayari after nito, ang pinaka nakakakilabot. Tumayo lahat ng mga balahibo namin. Nung nakita namin yung biglang sumulpot, hindi kami makagalaw. A creature about 3 feet tall magically appeared. Mabuhok siya from top to bottom. Tapos meron siyang malalaking itim na mata. It was unlike anything we'd ever seen. We were staring through a hedge at this weird apparition when it turned towards us and made some kind of weird noise. Tapos bigla siyang tumakbo papunta sa amin. Nagulat kami kaya sabay kami nagsitakbuhan ng kasama ko pa uwi. Napakabilis ng pagtakbo namin sa sobrang takot. Napag-usapan namin nung kasama ko ang tungkol sa nangyaring ito makalipas ang ilang taon. At sumang-ayon siya na nakakatakot talaga yung nangyari at nakakagambala. Ngunit ang pinaka nakakagambala ay yung mga pangyayari matapos naming makita ang Tokoloshe. Dahil napakadaming mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa paligid ng bahay. Halimbawa, hindi may paliwanag yung mga ingay o yung mga madalas kong naririnig mula sa aming bintana. Binsado ako na yung Tokoloshe ay tinatry niyang sirain yung aming bintana upang makapasok. Isang gabi ay talagang nakakita ko ng isang anino sa labas ng aking bintana at ang aking kurtina ay gumagalaw. Hindi nga ako makasigaw dahil sa sobrang takot. I have no idea kung paano ako nakatulog pagkatapos ng pangyayaring yon. Pero nagising na lang ako na ang daming glass sa kama ko. At nung tumingin ako sa taas, basag ang aking bintana. Hindi ko maipaliwanag kasi kung yung bintana ay nasira lang by itself, hindi malinis ang pagkakalagay ng mga glass shards sa kama ko. Other than the fact that it was shattered, each piece was perfectly in place. Yung nanay ko, nung nakita niya yon, gulat na gulat siya. Pero naturally inexplain na lang niya in rational terms yung nangyari. Nag-escalate na nang nag-escalate ang mga pangyayari, kaya nga naniniwala na yung tatay ko na supernatural na ang lahat ng to. Tumawag na siya ng isang sanggoma. Sanggomas are considered to be good witch doctors, but they still practice traditional healing and use magic to counter the effects of bad magic. Nung nakilala na namin yung sanggoma, ginawa na niya yung mga ritual, nag-chant na siya. Tapos meron siya mga nilagay na cross all over the house. Hindi siya Christian cross, but it's more of an X. Ganito. Naglagay din siya sa ilalim ng kama. Tapos nagbigay siya ng mga manika sa aking mga magulang na ilalagay doon sa sasakyan nila. Pagkatapos naman ay kinailangan naming makibahagi sa isang seremonya sa sala kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangan tumalon isa-isa sa apoy na ginawa sa isang timba ng carbon na dinagdagan ng ilang espesyal na magic para sa proteksyon. Paikot-ikot kaming naglalakad habang siya naman ay umaawit at pagkatapos ay kailangan tumalon sa ibabaw ng balde. Ako syempre bilang clumsy kasi ako, natapilok ako sa may gilid at natapon yung laman nung timba. So nasa buong carpet na siya ng sala. Nagulat naman dito yung sanggoma, tsaka yung mga magulang ko. Galit na galit pa ang tatay ko na sinira ko raw ang carpet. Inakala naman ng sanggoma na ito ay isang masamang palatandaan. Pagkatapos ng ritual, kinabukasan, ay may natagpuan akong putol na ulo ng baka sa tabi ng mga bato na kung saan yung paborito naming tinataguan. Tinuhog ito sa isang matulis na patpat at nawawala ang mga mata nito. Ito ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko buong buhay ko. Tumakbo ako papunta sa bahay para sabihin sa nanay ko ang nangyari. Nung sinabi ko sa nanay ko, for some reason, hindi siya nagulat and pinabayaan niya yung takot ko. Eventually, sabi niya, pasok na lang daw ako sa kwarto ko. Nung bumalik ako dun sa mga bato-bato kung saan yung ulo ng baka, nawawala na ito. Pero may mga naiwan na bloodstains dun sa lupa. Tapos, ang daming mga langaw. Ang aming lupain ay may isang ilog na dumadaloy rito at kami ni Rupert ay usually gumagawa ng mga balsa para maglaro-laro doon sa mismong ilog. Usually, naghahanap kami ng mga territories na hindi pa na-discover ng mga tao. We would always return home in time to have a bath and make the required appearance for dinner. Si Ray, lagi siyang weird when it comes to dinner rituals. Kailangan ay nakaupo kami at nakaupo ng tuwid. Usually siya yung nagsaslice nung inihaw, tapos yung nanay ko ang kumukuha ng mga gulay. No matter how hungry we were not able to taste
anything until everyone had been served and my father sat down. Ngayon, kapag in-announce na ng tatay ko na kumain na, dun pa lang kami kakain. Very strict ang aking papa when it comes to table etiquette. Dapat hindi kami maingay kumain. We should use the right knife and fork kapag kumakain. We always adhere to the rules kundi mapapagalitan kami. One night after bath, umupo na ako sa table, naka-pink na dress, tapos may fluffy slippers, sukulay na ang buhok. Ngayon yung tatay ko, tinanong niya ako, "Where's your watch?" Parang nabasa niya yung utak ko na nawala ko yung relo ko from our exploration doon sa ilog. Nagsinungaling ako, sabi ko, nasa kwarto ko. Sabi ng tatay ko, "Kunin mo." Sabi ko, nilagay ko siya sa safe place. At nagalit siya, sabi niya, "Kunin mo na, ngayon na." Pumunta ako sa kwarto ko, kunwari hinahanap ko, pero nagpretend na lang ako na hindi ko mahanap talaga. Ang daming sinabi sa akin, napagalitan ako. Nag-monologue ang aking tatay. Kaso sa sobrang galit sa akin, pinalabas ako until mahanap ko talaga yung watch na yun. Nagreklamo ako sa tatay ko. Sabi ko, "Please, not in the dark. The Tokoloshi is out there." He ignored me and then threw me out of the door. Sabi niya, hindi raw ako makakabalik ng bahay not until makuha ko yung relo na yun. Pero in fairness naman, binigyan ako ng flashlight. Habang naglalakad ako, hinahanap yung watch. Nakapunta ako sa may bottom ng garden. And tinignan ko yung mga puno doon. Usually, we would set up a seating arrangement with rocks and would sometimes have picnics there. Tinapat ko yung flashlight ko doon sa may center and nakita ko yung kumot na nilapag namin doon. Parang for some reason, I was relieved to see it there. Kinumbinsi ko yung sarili ko na yung mga stone circle na ginawa namin, safety zone ko siya, na ipoprotektahan ako at night. Ngayon, habang nakaupo lang ako doon, gutom na, I was in deep thought. Nung bigla, may narinig akong weird na sound. Siguro it was a mixture between a growl and a hiss. At first, akala ko imagination ko lang yon. And then after a few seconds, nagsimula na naman. It seemed closer this time. So tinapat ko yung flashlight dun sa direction kung saan yung ingay na narinig ko nang may makita akong isang creature na nakatingin lang sa akin. Natakot talaga ako at that moment. Bigla akong nag-freeze. Nang makita ko siya, tumakbo ako kagad papuntang bahay at kumatok ako ng kumatok hanggang sa papasukin nila ako. Sinasabi ko sa mga parents ko noon na papasukin niyo ako kasi kundi mamamatay ako. Ngayon narinig ko yung nanay ko na sinigawan yung tatay ko na, "This is ridiculous. Let her in. It's not safe for a child outside." And naririnig ko na umiiling yung tatay ko. Sabi niya, "She has to learn her lesson. Yung anak mo kasi ang burara. Alam mo namang mahal yung watch na yon and hindi man lang niya na-appreciate. Siguro mas ma-appreciate niya yung mga bagay na bibigay natin pagkatapos nito." Habang naririnig ko yung mga pag-aaway ng parents ko, bigla may narinig akong bumulong na, "Shanti." Yun pala kapatid ko na si Rupert. Nasa may bedroom window. Ang sabi niya sa akin, "Umakyat ka dito. Dito, safe ka." I didn't need to be asked twice. Agad-agad umakyat ako, kaso nahulog ako habang umiiyak. Pagkatapos ng gabing yon, nung nakapasok na ako sa bahay, never nang na-mention yung night na yon, but it was terrifying. At doon na po nagtatapos ang kwento tungkol sa Tokoloshi by Shanti Dope. Charing lang, hindi. Shanti kasi yung name niya. Buti na lang walang ganyan sa atin. Meron lang naman, tekbalang kapre, no? Parang mas mischievous, mas nakakatakot yung mythical creature na yon kaysa dun sa mga duwende natin at nuno. Mas dangerous pa siya sa mga babae, Dahil napahaba na yung kwento natin, tatapusin ko na to. O siya, bye-bye. I'll see you sa next upload.